Lord God, as we will have your word and receive your word today, right now, we humbly ask your presence with the guidance of the Holy Spirit that you will bless us, guide us, and give us the ability knowledge. Uban sa imong alagad ng imong paggamiton o Diyos. Sa magsulti, sa mga pulong, uban sa imong pag-iya o pagpanalangin nito kaniya. With our hearts and mind, you are ready to receive everything that you will give us right now. In Jesus' name, Amen. Okay. Last time, dugay-dugay na. I think, murag duha na lang kulang ani, mahuman na dyan ta. Sa book of Colossians. Unya, sa book of Colossians, ang kinatipukan niyang mensahe is that Christ is supreme. Atong binisayon o gamiton nato ang singular term nga gigab nga pirmi natong madunggan, Christ is our boss. Si Jesus ato ang okay. Dapat kuyog yun na silang duha o dili na pwedeng bulagon kang Jesus Christ. If Jesus Christ is God and Jesus Christ is Savior or manluluwas, then supposed to be He is, and not supposed to be, and He should be our boss. So kung boss, kung sa'yo mahitabo, pare sa nanarbaho, salamat Lord nga gihatod ni mga imuhang anak pauli din sa Pilipinas nga safety kuyog sa iyang pamilya, and thank you so much that we are glad and happy na malipayon kay kung nakakita niya. Kaya na lang pugligi unya na mga chismis ko dyan mo later on malamano lagi ninyo ayaw mong sugot unya lagi mo kalamano tanan, okay? So asa na kita? If Jesus Christ is Savior, then He should be our boss. Pananglitan sa mga nanarbaho, kay naa kay boss, whatever ang isulti sa imong boss, bisag dili ka ganahan o dili ka kamaor, bisag ikapoy na ka, it's because ang imong boss nagsulti na imo nang himuon, wala kay choice. Yes, makareklamo ka, pero unsa man, boss, ikapoy ko, pili niya na. Okay? Yes, makareklamo ta, pero unsa man, kinahanglan gyapon natong himuon. If we understand that Christ is our boss, then wala tay rason nga sa man dili ta mohimo sa iyahan gusto. Quote and quote unsay mga basic reasons nato nganong dili ta kahimo sa gusto ni Lord. Busy. Kasi dili busy dinhi. Kanang wala gihimo. Biyahaya ninyo oy. Kanang wala gigiya. Kana sa matay. Happy go lucky kinabuhi, dili busy. Wala na narbaho, wala na eskwela, wala tanan. Busy magaling buang binaklay pangitaw para sa tong kita na nito sa kuan nga busy sa pangayo. Sa pila tay pangayo niya ganito. 5. Oh, kahit tag 5 pag uman sa tapan ari na pa siya irog sa mua. 5 magtagbo, then kanang mudagan ng masayro pa sa badyari. Kaya wala na may langalingaw, hindi mahunong matungnan. Mukalit na gano'n, lugaw sa badyari. Singa siya. Bisan gani buang, masaman. Busy. Ikaw, sa imong ka-busy, ayaw sugot nga saman. Atong malimtan ang Diyos. Now, anang term, wala mo ko nalipot sa Ginoo, kaya bisag Domingo, magampo maghapon ko niya. Akong kasing-kasing na maghapon ninyo. Kuyog maghapon ninyo. Now, if you are a real student, narita sa eskwelahan, kung tinunanay kang estudyante, pwede ba ingnon mo sa teacher? Allowed ba or acceptable ba? Ma'am, dito na ko sa balay. Pero ang akong kasing-kasing, kung una-una, naakuyog ninyo. Pwede dili? Dili, no? How about in Jesus Christ? Is it acceptable? No. Maliban kung naka-schedule pagka Domingo, kay nakakay saman, kung estudyante ka nakakay RO or something, like, wala mo kay choice kita na. Pero kung imuhang RO, pwede ni may butang sa hapon, go! Pero kay wala dyan kay choice may gihatag, pero kahating duty ni mo, ting trabaho ni mo, wala kay choice. That's why naatay survey sa saman, o sa adult na sa Tuesday, sa young people naatay Wednesday.
For us, no reason nga unsa man malimtan nato si Lord or biyaan nato si Lord. Mismo na ang Dios nakita nagpamagi. Siya na ang boss, nakita pa siya pamagi nga unsa man dili nato siya malimtan, dili nato siya biyaan. Kaya sa atong pagpadayon, first 2 chapter, right believing, pag tama ato ang pagtuo sa Dios, tama ko na ato ang pamaagi sa pagkinabuhi. Tama ang pagtuo sa Diyos, tama ang pamaagi sa pagkinabuhi. Sa Tagalog, may tamang paniniwala, may tamang pamumuhay. Ang kabaligtaran, pag ikaw ay naging tama, ikaw ay may tama. Klaro? So, dili na ako i-discuss sa inyo ha, later. Kinang nahibaluan na ninyo ni. Almost done na ta sa sa Book of Colossians. Okay? So, para sa inyo ha, what is family for you? Okay? Bago ninyo pasahon dito. Kung kamo akong pangutanon, what is family for you? Dili ka sa'yo. Naib ito ba? What is family for you? Without? Si Ariel. Para sa imo ay, kung sa may ibot ipasabot sa pamilya. Katimbayayo. Okay, thank you. Dinhe. Kinaman si Ibi bakong pangutan. Okay. Inig magsugod na nagtrabaho, dugay na po na ba kayo magkita? Sige mo nang kinahanglan, ulit yun ka din niya, dili kinahanglan, pero di mapangutanan. Bitaw. Para sa imo ay, sa imong ideal definition and imagination, what is family? Magtinabangay. So, they're both similar, katimbayayong o magtinabangay. So kung ato makita diya, family is what? Kung unsay problema sa usa, apektado ang tanan. Kung unsay kalipay sa isa, dapat unsa man apil ka kay pamilya man. Just like this, body. This is family. Yan naman. Kung mulakaw ako ang tuong nga tiil, dili pwedeng ibilin akong anak. Uban-uban gini siya. Unya, it's because family, kung unsay gibati sa ko ang tuong nga tiil, say may tabo. Excuse me. Unsay may tabo, bation sa tibuok lawas. That is family. According to Tim Keller, basa tabi. The family is a learning community built on a covenant of lifetime loyalty. Mga estudyante, kasi nakadawat og loyalty award. Kasi nakadawat og loyalty award. Nganong naman mo yung loyalty award? Okay? Ha? Unsay nganong na yung loyalty award? Wala mo kay balo? Loyal sa ilang teacher. Loyal sa ilang teacher, loyal sa eskwelahan. Meaning to say, gikan pagsugod ni mo eskwelahan pag nihuman ka, diha rin ka ni eskwela, wala ka ni balhin. Loyalty. That is, diha makita ang tinuod nga family or pamilya. Sa Tagalog pa, tahanan, dili tirahan. Kay tahanan, tahan na. Pag tirahan, kay dako na ka, wala akong kay ayo, wala akong kay pulos, di ka kabalo mo kapok, di ka kabalo. Imagine galawa si Jay mo pagkapon, maluoy po kapon. Mabili ng bukto ni Jay. Di ba? Ang point is, family is a learning community built on a covenant of lifetime loyalty. Ang pamilya, diha ka magkaton. That is the first school, first teacher, first brother, first sister, pinakaunang tanan, diha na to unang makatunan sa pamilya. Nakuha na to? According to Tim Keller. Kunya, dapat
atong mahibaluan nga ang learning community dapat nakakuyog sa covenant or pakigsaan nga loyal ko. Bisag kung saan ko pangasaba ni mama at papa, bisag kung saan ko pangasaba ni kuya o ni ate o sa manghod o ni kinsan, I'm still loyal to my family. Just like sa church. Pag-abot sa panahon nga badlongon mo ni pastor, uban sa pulong sa Dios. Because we are family, you're still what? Loyal to the church that guides us in our lives. Kaya ang simbahan ginagiya nato sa pagkawaayo sa atong kinabuhi. Okay? So, as we will continue, mag-study tayo about gihapon live a Christ-centered life, part 2. Unay part 1, last katong bago si Pastor Julie Mer, part 1 man to, nag-isgot man to about sa paunsa ta mahimong Christ-centered life. Karon, sulod na gyud sa pamilya, sa kinatibuk-an man to. Karon inside the family na yun, live a Christ-centered life, part 2. But before tamo adto sa part 2, review sa ta. How to be kanang Christ-centered life, kanang sentro si Kristo sa ato ang kinabuhi. How? Ingon siya in Colossians chapter 3 verse 15, o paharia ang kalinaw ni Kristo asa mo hari sa kasing-kasing. That means to say, para dili gubot ang ato ang pagkinabuhi o dili gubot ang ato ang kinabuhi, unsay dapat maghari sa ato ang kasing-kasing? It is the peace of Christ. Peace of Christ. Pagabot sa verse 16, nganong na may peace of Christ? It's because, ana siya, ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaon. Paunsa daw? Madagayaon. Unsa nang madagayaon? Go please. I think robot na. Please ko sa mouse na sa bag. Unsa nang pulong madagayaon? Ha? Muna nangutanan ko last time sa inyo ha, term madagayaon. Sa usa ka semana patasan ka mo kinsay nagbasa sa Bible og kalima. Wala gihapon. O sa na to may kaupat. Wala check. Lord. Excuse me. Katulo. Dili mapuyo, walay madagayaon nga pulong sa Dios ato ang kinabuhi nganuman. Pas mo pirmi ang pulong sa Dios. Murag katong nakita nako nga vlog ba. Kunya, kumusta man imong exam? Pasar, kaon pasar, pero exam bagsak. Pirmi pasar sa kaon. Pero sa exam bagsak. Tanawa. Mao na nga dali kay ta maluya, dali kay ta ma-discourage, tanan nga dili na to kanang itong tanan dapat na to himuon para kay Lord. Unsay mahitabo na to? Ato ang ibilin, atong biyaan si Lord, atong talikdan si Lord. Because wala ang pulong ni Kristo, naay pulong ni Kristo pero dili dato. Pirming matabunan. Saan sa man? Pirming matabunan sa atong trabaho, sa atong kasuko, sa atong kalagot, sa atong kaulaw, tanan. Matabunan. Unang ang tao, dali ra ma-discourage, dali daghan. Kanang sabi tao, bisag man sa kagamay sa problema, dako na kay para saya, kay na unsa naman? Wala ang pulong sa Dios. Dili dato ang pulong ni Jesus Christ ato ang kinabuhi. That's why it's easy for us to commit mistake. Sayon ra kaayo nato ang mubuhat og sala. Ug sayon ra nato unsa man musulti sa ayo na wala ay na isaksak ko. Wala na isaksak. Dala lang dali. Sayon lang kaayo nato ang unsa man magpakasayon. Kay again, dili dato ang pulong ni Jesus Christ ato ang kasing-kasing. How? Paano sa man ta makabaton sa pulong sa Dios? Read. Basa. Na
kung dili ka mo simba pagka-Domingo, pa dyan kay basa-basa, bisag ka usas sa ka-Domingo, di ka kapod. Walay pulong sa Dios. Tama? Ngano man, o mga kasimba. Okay? Thank you. Pag-abot sa Tuesday, wala po kani-apil, wala kay basa-basa sa Bible, paano sa po yung pulong sa Diyos? Paano sa mahimong dato sa pulong sa Diyos? Young people, pagka Wednesday, wala kani-simba, di pa ka-apil sa Wednesday, paano sa man mahimong dato ang pulong sa Diyos? Then, ang question is, paano sa ta magpuyo or pagkinabuhi nga Christ-centered life? Kanang sintro si Kristo. Paano sa da? Lisod ka, yung ano man. Mahimo lang ng Christ-centered life or kanang kinaiya nga maumaon ni Kristo or sama kang Kristo kung ang kondisyon, ang pulong ni Kristo papuya nga madagayaon. That's why we have peace. Natay kalinaw, kay naa ang pulong sa Dios ato ang kinabuhi sa atong kasing-kasing. Ikaw ba? Ay katulo. Di siya musugot. Ang pwede pa rin ingon din sa ikatulo. Ug bisan unsang inyong buhaton, sumpay, basa. Sa pulong o sa buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Unsa daw? Bisag kung sa atong himuon either paghuna-huna or sulti or himuon kinsa hinungdan kanong buhaton nato na sa nga tinarong si Jesus Christ. Mao na nga as husband ingon nga bana imo gyud tarungon ng imong kinabuhi kay pagkabana. Imo gyud higugmaon imong asawa. Ano man ang sugo ni Lord sa mga bana, higugmaa ang imong asawa. Lord, ang asawa kay parang masingganer di mo tagbala. Di ba no? Wala man ingon si Lord higugma pag dili sa magyaw-yaw. Higugmaa. Nagkuha na to, mga bana. Hello, mga bana, ulit nagkuhul. The same way, asawa, ingon si Lord. Asawa, pailalog sa inyo ha? Bana. Ayaw pagbuot-buot sa inyong bana. Bisag dili kay nakabalo mo plano imong bana, kay trabaho sa inyong bana ang pag-approve, pangonsulta yung pirmi niya para walay gubot ang panimalay. That, love. Ay, support doon na internet sweet kung kayo, love. Para ito, Shopee. Love. Nakakita kong nindot na rin sa Shopee ba? Dayon, gusto na kaya ako paliton. Saan mo na karoon ako gani? Mapalit man sa gani ko? Hasta sa Jerusalem, mapalit man. Kung nalang ko signal, pakitunta mo. Okay? Gusto na kayo mapalitan ba? Pero wala ka magkuhay kwarta eh. Yan na lang, inignana tayo kanang makatigaw na ta. Sige. Mo na nga, kami duha ni Mrs. I always remind her nga, kung na kay gusto paliton, never man jud ko ningon nimo ayaw. I never say to my wife nga, dili ko ganahan na. Then kay Jen man po, I never say nga, ayaw na. Kay wala na pulos. Ingno na ko si Jen Mar nga, kasi talit, ano so to, last 2 days. Sa kay Jen Mar, I don't know kung asa siya nagkakuha na nalit, sa kay sa motor, di tapay siya sa cross-bronze. Pag-agi sa ambulansya, Papa! Wow! Ambulance! Dayon, siya tingin, wibu! Wow! Kasi kung na kaya ambulansya. So Lord, pagtungod na mo diha sa kanang kaning dapit sa, basta kanang diha, crossing sa Nubo, ingon din si Jinmar, Papa! Dinosaur! Asa na ba? Dito! Dinosaur! Nalampas namin. Pagbalik na mo na mga agi, ingon na mo siya, Papa! Dinosaur! Dito. Di ako siyang gidala. Pagdala, kadungdong po siya nasa kibutang. Ingon din siya nga, yehey, dinosaur. Ngita siya dito. Karon kay gagmay man kayo, di wala.
Although 40 piso ra ang dinosaur nga dulaan, wala na extra money pero dili intended for dinosaur. Ako sa experience nga, B, ayaw sa naog palita karon. Na ako'y money pero dili man parani. Sa sunod na tamo palit ka ng magtigom sa ta. Aksyon sa gagawon. Wala man may kwarta o sugot ra ka, ang ikaw ang mong ibayad. Ibilin ka na mo diha, ihatag ka na mo diha. Di ba siya usagot? Wala, explain na ako sa balik. B, dili sa nato na paliton karon. Kaya wala pa man tay money for that. Wala pa man tay money para ana. Sa sunod na, hindi ka nang makatigom na ta. Okay? Siya, okay, sige. Hindi pa ito kaysa. Naglakaw mi nga, dili sa, wala na sa kita niyang kasing-kasing. I never say no to my, sa kuwaksan. Dili ko minun siya nga, ayaw na, kaya wala ayaw. Ako siyang eksplinan, ganong dili, may kapalit. Ganong dili na mo pwede paliton. Okay? Ang point is, it's because I am a father because of Jesus Christ. Akong himuon kung unsay angay para itudlo na ko kung unsay angay para sa akong anak. Diba? Later on makita pa gyud nato. Just the same sa wife. Moto nga bana, bisag yaw-yawan na yung mga asawa, di kayo kabalo mo timpla o kuan, kape, isabyak pa sa imo, inigtulo sa kape, mo salgo man. Bahala na ka. Wala si ka April Boy Rino nga, di ko kayo tanggapin. Kainit kayo ang kape. Asawa, bisan dili ka pa mo decide yung bana, you need to what? Kinahanglan gid mo pa ikaroon. Bisan pag naa kay kwarta, paabuta nga moingon ang imong bana, okay, sige, palita. Mao na gina-practice na mo duha ni Giselle. Bisan pagpunsan niya kaganahan sa usa ka buta, naagyo na siya kwarta. Dili na sa mga kwarta. Na siya, pirmi na sa mga kwarta, piso, 5 G, sorry yung kwarta. Dili itong kanang 1,000. Madala gila sa pirmi kwarta. Ako ganun, di ba mga kwarta? Ay, wala niya yung kwarta din. Ang point is, it's because, ingon si Lord, bisag kung sa akong himuon na mo para sa Diyos, mo na nga, naning kamot ko sa akong pagkabana, higugma yun ako siya. Bisan pag magmukod siya, magbagulbul siya, hindi mo ko kabukara, hindi mo ka ng pagkikigutom ko. No. Bukan na siya, agyan mo yun. Ay mo sa mabutan-butan, usulot ko siya. Oh, kara niya, lakaw rin. Siguro kayo ng kandiro, di rin ka, bukan. Sandi lang ko. Maro may panahon nga, so man, makalambing ko nimo. Ang point nga gusto nga makita ni Lord sa ito is, what? Whatever things we do, did, una-una, o pulong, uban sa itong pagbuhat, we will do it in the name of Jesus Christ. So, unsa man, makahimaya ta sa itong buhay nga Diyos. Estudyante ka, estudyante, marukay ka sa imong mama o sa imong papa. Sa mong pagkabaro. Sa pagkabaro, ni-eskwila ko, pero tora na ka sa payapasan. Mura pag tinuod nga ni-eskwila, kaya gano'n man. Muuli ko, ting oras nga ting uli. Pero, aman yan to. Lumayabas. O, kasabot ng manok tayo nga lumayabas siguro, no? Okay? So, we can live as Christ-centered life kung naa ang peace, kalinaw ni Kristo, kay naa ang pulong sa Dios, dato sa ato ang kinabuhi, ang resulta makahimaya ta sa atong buhi nga Dios. Okay, husband and wife man to. This time we will look at sa unsa man kinabuhi nga ginikanan ug pagkaanak. Okay, live a Christ-centered life. Sige, dongan tagpasabi. Go, mga anak. Pag masinugtanon kamo sa inyong mga ginikanan sa tanang mga butang, kay kini makapahimuot sa Ginoo. Ikaduha,
mga amahan, ayaw pasuk-a ang inyong mga anak, aron dili sila mawad-an sa lisod sa'yo. Sa inyo una-una. Lisod? So let's have this first. Ingon si Lord, mga anak, pag masinugtanon kamo sa inyong mga ginikanan sa tanang mga butang. Unsa man ang Panginoon pag masinugtanon? Paunsa? Bisan pagdili kaganahan mo himo kay gisugo ka sa imong ginikanan, you need to what? Obey. Ngano kinahanglan ta mo obey? Kay ngano? Kini makapahimuot sa Ginoo. We need to obey. Now, naay duha ka klase sa obedience. Naay obedience nga bagulbulan, napoy obedience nga malipayon. Nakasulay mo na, mga anak. Kasulay mo na, obedience. Isunod mo pero nagbagulbol, kanang nagkumutungod siya. Napunta kang tiil, huwag nisunod mo nga malipayon. O sa inyo nga nakita nga kalainan, nga kanang nagsunod ka nga malipayon, o nagsunod ka nga, ano sa malabugos. Unsa. Siya nakita, direct anak. Si Dodo. Iligi ko itong galing pa. O sa may nakita imong kalainan nga, nagsunod ka nga napugos, o kanang kita kapalan malay, kanang nagsunod ka nga malipayon. Ha? Ano sa'yo bantayan mo? Ha? Kanang masunod nga napagsan. Magdugulbul. Si resulta. Kuan dayo. Magkulang ang washer butang sa motor mo. Kano man kay nagbagulbul, hilom na, banta magyapon. Kung malipayon, bisag kada adlaw magtanggal sa maghinlo sa motor mo. Si Charmy ka. Kani kay naman sa sulod sa balay. Kasagaran ng trabaho ani sulod sa balay. Sige. Kung sa imong nabantayan nga nagsunod ka nga napugos o nagsunod ka nga malipayon, maghintay kayo kami sunod. Sige. Oh, di magkalimao. Tara. Dini, thank you. Oh, sige si Ivan. Sige mo nabantayan, Van. Sunod ka nga kanang malipayan is more talagang peaceful or Peaceful. talagaan kayo ni mo daw buhaton ng mga isugo ni mo ba Pero sunod ka nga kanang nasa man. magdabog Magdabog dili mo ka. dali mao bitaw or Di mo kalimao. at sa imong mga upan. Yes. In short, ato na tao na, if we are obeying with happiness, na ay blessing si hatag si Mama Papa. Pero wala, kung sa ihatag ni Mama Papa, tara kasaba, kay nagparehas ako, ipahugas ni Mama ang Papa, si Mama maginuhong, mamunugo na ko, hugasin ang plato niya daw niya, kay nahihilig si Mama sa unang plato nga mabuak, ulong ka mo, kang nabalik, 5 na lang. Kaya nagkatag ng 5. Okay. Jadi basta may pamati ninyo, malipay si Mama? Ay, salamat kayo, day. Kay nabuak na ang plato. Dugay, hindi ko gusto mabuak ni. Aron na ilistan. Wala karang si Mama, ay yung idea. Hindi sa ganahan magplato o mabuak. Ang ihang ginapalit ng plato, plastic. Kaya marang ibundang niya, mabounce. Naino ka obedience. Pero ang point is, kung nagsunod ta, we are obeying without the happiness. Wala tong peace, wala tong word, and we cannot give glory to God. That's useless. Dili na magkapahimot sa Ginoo. At first, I know, kung sulod sa church, usahay ni kanta ni mo, usahay ni kamtan mo sa simana, pugos ka! Yes. Pero bisag na pugos ka, kay ang Diyos imong giadto, that means to say, panalanginan gihapon ka sa Ginoo. Makadawat gihapon ka. Just wait. Huwag kang magmadali. Ayaw pagdali. Ganuman.
makapahimuot sa Ginoo. Si Lord po na timing, wala man siya nagdali. Pag-abot bitaw ni Dennis kalibutan, wala man siya nagdiretso. Pag-abot, pag-aniyas kalibutan, pagkaugma, kinahanglan, ilansang ako sa cross. Wala ko eh. Niagi sa pagkabata, naburos si Maria, pinagi sa lalang sa balang Espiritu Santo, dili pinagi og laki. No na sa man, he is what? Walay sin, walay sala. Because Jesus was natao siya, dili pinaagi sa laki. Walay intercourse. Dili parehas nato nga ako na himugso ko pinaagi ni mama o ni papa. Si Jesus Christ pinaagi sa Holy Spirit. Wala cute gihilabtan si Maria. Mo nang usaman walay sala si Jesus Christ. After ni Jesus Christ nga nahimugso, mo to nga nahilabtan na sa ni Joseph. Nasa'y mga si Jesus Christ na igsuon kang Maria. Si James, na dire? Si James. Dili na mo? James pangalan ba? Judas, mga igsuon ni Jesus Christ. Daghan sila. Probable nga mga edad, mga pila sila kabuk, about 7 pataas. Daghan sila si Jesus Christ. Pero siya may kinamagulangan. Nagbuot-buot pa si Jesus Christ sa iyang piniganan? Wala. Nagmatinumanon siya. Sa kay God the Father nga nasa langit, nagpadala niya. Nagbuot-buot pa siya. Kinahang dili ako mamatay. Kani mga nagwaya niya, way, susuy. May bitaw, way, puangon. Pagkamatian ako ni, ano lang, bahala na sila sa impyerno. Wala nagibuhat ni Jesus Christ. It's because nagpasinugtanon siya sa gusto sa amahan, kay gusto niya nga ang saman, mapahimutan ang amahan. Then everyone who believes Jesus Christ, dapat makita na sa ato ang ginabuhi. Walay magtotoo ni Kristo nga, ang saman, master kaayo mo, bagulbol. Mabitaw itong Philippians, Book of Philippians, last, katong nag-message ko ninyo, ang saman, do all things without murmurings and disputings. Buhata ang tanan nga sa man, walay pa bagulbol. Naro. So, in relation to that, ingon si Lord, kamong mga anak, kinahanglan, Ephesians 6:1, tumanon ninyo ang inyong mga ginikanan. Okay? Kano sa man, naabay panahon nga mga anak, tingaw, naabay panahon nga pwedeng dili tumanon ng ginikanan. Nawala. Oy, sure mo? Pananglitan, isuko ka ni mama o ni papa nga. Sunod do, kung manguha ka o kuan, magdala kag nang ka, daghana. Kay kulang ra. Kung nagsugo sa ikadaot para nimo, that's the time. Dili man na maayo. Dili na ko nahimuon. Pero kabalo na sa dili maya, ipabuhat ko dahil na. Dili man na ikaayo. Dili na ko nahimuon. And look at this, ingon siya. Asa ba to? Ginikanan diha sa Ginoo kay kini maoy. Unsa daw? Matarong. Ingon pa siya, tahura ang imong amahan o inahan. Kini mao ang unang sugo nga may saad. Unsay sugo nga nay saad? Ang pagtahod. Nawala gingon unsa klase nga pagtahod? Wala, look at this. Unsa ang saad sa Dios? Basa mga anak. Aron okay. Isa yung kailati. Magpanchik sa kunin niyo. Mao na itong parents. And this is us holding sa payo. Pag ulan, kay na payo, babasa ka dili. So dili jud kahilabtanon. Pag init, kay na kay payo, mainitan kag mayo dili. Dili, it's because na ay payo. Unsay purpose sa payo? Protection. Mo na ginabuhat sa itong ginikanan. Protection.
Karon kay ni ulan, ibilin na nako diha protection. Sorry. Kasabot tas lagi ani. Ibilin na nako diha pag ulan, pag baksa. Unsay resulta? Subaw. Di ba? Karon kay gibilin ang payong niinit, unsay resulta? O dili ka masubawan pero labwan gyud pud mo. Mas mulago pa mo kaysa nato. Nakuha na to. Meaning to say, if we will not obey sa ato ang parents, kung dili ta mosunod sa ato ang ginikanan, kalabanan, mahimong sa man. Mahimong madisgrasya ato ang unsa? Kinabuhi. It's because we are not listening kung unsay ikaayo para nato. Gusto lang nato, thinking nga, si mama oy, si papa oy, mura na kag mabuhi kung wala mong mama at papa. Mangayo ka mangali ka og balon kay ipalit og pang snack. Di ba? Kung pasagdaan daw ka sa tuwang ginikanan, hayahay ning nauna kay nakapaginabuhi na. Ikaw karon, kung pasagdaan ka sa imong ginikanan, dili. Bahala na kang pa-eskwela. Bahala na kang mukhaon, saan mo pagkaroon. Kaya nimo dili. Ha? Dili. That's why bisan pag unsa ka terror na imong ginikanan, terror, quote unquote, murag monster. Oh. You need to obey. Aron nga sa man. Bisan pa og kanang lisod bitaw para sa tuwa ang pagsunod. Tanawa ang gingon ni Lord, aron mahimong maayo ang tanan. Paunsa daw mahimong maayo ang tanan? Ibabaw. Kinahanglan tumanon ninyo ang inyong wala may anak diri sa Riking Kawayan, kitang tanan doon na may ginikanan, tama? Mao na nga bisan pag 34 years old na ko last Friday atong March 14, salamat sa mga nangadto. Nabibo ang balay. For 3 years nga nagbuyo ko sa sindangan, katulo ra pod ang balay nga nabibo. Every March 14 kay ni birthday ni Jenicel o gini birthday ni Jenicel o anniversary na mong duha, ngulit man wing ipil. Pag birthday ni Jenmar, diri po tong first birthday, pag second birthday dito niya, pag birthday mo niya balik karong May dito gihapon mi. Katulo ra gyud. Wala bisag 34 years old na ko, isang tingog ni Papa, mahadlok ko. Musunod dayon ko. Ganun man. Ingon man si Lord. Ingon ako ang boss. Tumana ang imuhang kinahanglan tumanon ninyo ang inyong ginikanan. Munang nag-amping jud ko nga sa man. Bisan sa kumanghod, mga sila tanan ang mga manghod, mahadlok man ako. Isang malukmay lang nga, ayaw na ka. Hadlok na ako mga manghod. Pero ako po, mahadlok sa ko sa akong mga manghod. Kay gusto na ko, nga sa man, naabot ko'y pagtahon nila. Kabalo ko sila mo respeto sa ako Kabalo ko sila mo takod na ko. Aron nga, mahimong maayo ang tanan alang kanimo, og aron taas ang imong kasi gusto mabuhay diri og sa gatos, nga wala ka nang magalakaw pa. Isa na kabuok. Be, ginaginago mo sa gatos, kaya nang wala ka pa. Wow, nagyod mo ipilay hatag sa gobyerno. 100,000 o magkapahimo na sumana. Di ba? O pero ang sekreto, saan daw? O sa'y sekreto? Tahura ang imong amahan o inahan. But everybody read, obedience brings blessing. Unsa daw? Ang pagsunod o pagkamatahuron nagdala o panalangin. Gusto ka panalangin? O sunda, tahura imong ginikanan. Gusto mo panalangin gikan sa church, gikan sa Dios? Sunda ang gusto sa Dios. Because Jesus Christ is the Father of above all. Siya ang amahan sa tanan. Di ba? Simple lang, obey. Maglisod ba? No. Obey. Next, ingin siya. Paunsa, kitang mga dagko, kaning ito. Balik na si Babaw Dapit ha.
Kanimita ang mga anak or children sa gisulat ni Paul sa Colossians kay ang children sa una kanang murag wala kayo ibili ba? Parang bitaw ni Jean Mark kagamay. Pwede na ako siyang daghan na hitabo ang sila nga gibilin na sa diya wala baliki. Murag karon pod daghan kay katubangan last year ba to last 2 years daghan tag nabalitaan sa social media na daghang mga bata nagibili na lang sa kanal. Di ba no? Sa mga Kristohanon dito sa Colosas, daghan ang naghilom na. Mao nang gipahimangnuan sila nga bililhon ang mga anak kay gasa na gikan sa Dios. Pero mga anak, kung gusto ta makadawat og gasa gikan sa Dios, ang sikreto unsaon? Unsaon? Ang sikreto? Bisag 50 anyos na nga, kinahanglan paghapon? Bisan pagtrabaho kanang ikaw may pinakadakong income sa inyong balay, kinahanglan paghapon? Ha? Look at this, karon dagko na ta, ingon si Lord, Exodus chapter 20 verse 12. Be, basa ta tanan, kidagko naman ta. Tahura ang imong amahan o imong inahan, aron mataas ang imong mga adlaw sa yuta, nga gihatag kanimo sa Ginoo nga imong Dios. Now, unsa ni magpasabot sa pagtahod? Kaniyo, ang word nga pagtahod or honor authority from the Greek word kabod, which means to wait. Timay. I don't know what's the pronunciation na ni. To give weight or importance, value, belief, respeto. Somewhat like usahay mga ginikanan or mga anak, dili kinato taganong bili ato ang ginikanan. Kung mga tagbalon, tagbalon ba? Okay na dito. Pagay ko kwarta biyo namin amoton. Amo na. Di ba? Giving respect, value. Kung mga yuta, value mo na, kung natay tuyo sa pagkinikanan, it's because we respect them, we value them, bililhon sila sa tuwa, importante sila sa tuwa pa. Hindi ko mga iyo ko balon pa, wala na ko'y balon. Mabaglay na kapadulong sa eskwelahan. Lambingin mo rin minsan. Ha? Di kayo, may balon pa rin. Ato na po. Value mo ka. Respect. So, saan kinahanglan saban tahoro na to ang atong ginikanan ingon pagin siya do all in the name of God. Honor is a decision to treat your parents with respect and with courtesy. It is It is also a decision to provide care and seek their best interest. Ano sa mana? Kanang term nga respect and with courtesy, pag-abot gikan kanila ka, pag-abot nimo sa balay, pakitaan mo ang ginikanan, pakitaan din sa imong pamilya. Ayaw kay ibutang mo imong bag, pag-uman ko ang cellphone, lakaw na yun. That's not good. Dili na sa mga kinaiya sa kaanak nga naipagtuo sa Dios. That is not good. Courtesy. May pang-iro nimo kay naay courtesy. Pag-abot nimo ang iro, unsa hindi mo sa iro? Ha? Sa mga naay-iro, kami wala man may iro. Sa mga naay-iro, sige, ha? May pang-iro, kailan ninyo? Kailan na to? Pero kita mga anak, unsa man? Kailan tas maginiganan? Kaila, pero walay. Nasa ng color yellow? Walay honor. Walay courtesy. Ma, asa si mama? Asa si papa? Pareha sa mga bata pa. I hope I pray that Jean Mar nga, dili sa mausap. Kada abot sa balay, paghunong sa motor, dili pa na mapalong. Bisan pagdula na siya sa aga-lantaw sa video sa cellphone. Papa! Mama! Papa!
Mao man ginang bata. Pray ka dili na mausap. Mugawas ka na siya, bisag ka taligsik, makasaba na lang. Bisag ka ulan. Mugawas na siya, kaya nga naman, mutagbo ka siya, Papa, Papa, Papa. That is giving courtesy, honor. Ikaw, kita, we are all children, puro sa tanan anak. Pero how did you give respect? Pausa niyo mo gitahod ang imong ginikanan. Mutahod lang kag nakay pangayoon. Kung tagaan ka sa imong gusto. Pag dili ka tagaan sa imong gusto, ang saman, dili ka mo obey. That's not good. Dili na according in the name of God, according in the sa imong gusto na. Look at this, ingon si Lord, it is also a decision to provide care and seek their best interest. Kapoy ka na nananabaw si mama magpapa. Gahago na. Pagkabot sa balay, kung pwede, tanggalin na siya o kung saman. Kung nagsapatos ko ha, ikaw kung pwede, ikaw may matanggal sa sapatos. Kapoy pa, sakit yung tilo, na ikaw, punasan sa nako, hilot-hiloton sa nakong bagtak. Hilot-hiloton sa nako imuhang likod. Masahon pa na imuhang, sana, i-massage pa na imuhang ulo. Ang kamalungon sa pinakaganahan sa papa ka nang i-massage sa ilang ulo. Ano yung pinakaganahan sa papa? Kung dili ulo ka ng bagtak, tigil. It is also a decision to provide care and seek their best interest. Ngayon naman, our parents give the best interest for us. Nagsakripisyo na sila bangon og sayo para manarbaho, maginabuhi. Tanan, imo na nila para nato. Dili na para sa silingan. Para na sa ato ang mga anak. Di ba? So we need to what? Honor our parents. How? Number 1, pray as unto the Lord. Yan po sila. Ha? Bisan pag terror na imong ginikanan, iampo na sila. Terror ba? Iso kayo. Iampo na sila. Unya, kung ikaw ginikanan, ay, hindi pa niyo tudluan ng mga anak, kung saan pa nila pagkatuan ng gampo? Diba? Oh, it's not boasting my son. Magbago may matulog, Jemar. Jemar, nag-pray na ka ni Jesus. Madlo ko din yun. Nag-pray na ka ni Jesus. So every time na mahinda, kung wala pa na siya naka-pray, bibili siya wala. O mag-pray ta. Jesus, Lord, siya na maguna pirmi umingon ng Jesus or Lord. Kamupod, iniganan, tudluan na ito atong anak. So they will know how to pray. Asa man na nila na makatunan din sa silingan. Sulod una sa balay. Mao na nadilig sila malipay sa balay kung wala na nila nabatik sa ato Nakuha. Sunod. Respect them as unto the Lord. Respetuhan na to sila. Tagaan na to sila bili. Tagaan na to sila importansya. Kung nakay panahon nga mo birthday mo, parents, kung nakay mahiwo, nagpalit kong cake para nimo. Bahala kayo sa ganahan. Kung pwede, kaya ba ka unsay paborito na color ni mama at papa, ining birthday niya, at least inigatag mo sa cake, bisig dili kay sa inyo ng cake. Wow, paborito ko dyan ako nga color. Thank you. Di ba? Ganun man, respect them as unto the Lord because Jesus Christ wants it. Gusto na ni Lord nga atong himuon. Sa pagkisunod, how to honor our parents. Appreciate as unto the Lord. Unsay gingon, unsay pasabot appreciate. Nindot lagi kay kag buhok karon ba new look. Di ba? Ganahan di ko sa imong gisuot karon pa, mura kag dili tiguwa. Ay lain na pud. Ganahan kay sa suot nga pero pagkabos tumoy, mura kag dili tiguwa. Nindot kay mo salina pa, appreciate them. Pa kanang imong isuot bitaw nga sapatos dili man kay bagay sa imo. Ilis na to naglain. Katong sapatos pa kay bagay kito siya sa imo. Appreciate. Sunod. Serve as unto the Lord. Alagarin po na ito ang ginikanan. Dili kay kita nga mga anak mo alagaran permi sa itong ginikanan. Serbisyuhin po sila. Masaya simple lang ang serbisyo. Mahugas sa plato, mutabag panglaba, tabag panilhig sa balay, ulimpyo sa balay. Simple nga mga buta, mga saman.
We are giving value and respect to our parents. Next. Kanang gitawag ko, unsa man? Forgive us unto the Lord. Yes, tayo panahon nga masayop jud ato ang ginikanan. Unsa man ang masayop, magkulang gid sila. O unsa man, ma na apa na ami kuan, nami payron na mo sa eskwelahan. O sige, kagaron na ato ng birnis bayaran. Karon nalampas na lang, naabot na lang sunod birnis. O pag yun kabayan, mapakyas jud ato ginikanan. Ayaw ginaw, maniklaro ako ang ginikanan. Maniklaro sa mga magpapawi, nagsansaan, dili niya di matuman. Kabalo mo, naglibog na na. Kung pwede pa bitaw malangkat na ng panin din sa bagol-bagol o kinatol, malangkat na na. Tungod sa kalibog asa mangitag kwarta aron nun sa man, ma-provide kung sa gikinahanglan nato. Forgive as unto the Lord. Sunod, kani mo'y pinakalisod o pinakaindot. Unsa daw? Basa. Tubo. Kinahanglan mo lambo ka. Pero wala si Lord, lisod na may tagodi mo. Kung wa kay pagpakabana o hatag pagbili sa pulong sa Dios, it is very hard for you to grow in knowledge o pag kinabuhi kada adlaw. Manang halos dili nakakabalo mo respeto o mutahod sa imong ginikanan. Nganoan. Wala naman grow raman, wala may Lord. Yes, utampo tanganan, mulambo tanganan, mulambo sa lawas, mulambo sa height, sa kahibalo. But apart from Jesus Christ, maabot ang panahon nga dili gyud ka mutahod mo respeto, simple na lang sa imuhang usaman, igsoon sa imuhang pamilya. That's the reason why gubot kay family. Nakuha? Mao na nga gubot kay pamilya. It's because wala si Jesus Christ. Wala si Lord. Now, kung think mo nga sa imong pamilya, ikaw rin nakahibalo na relasyon, personal relationship with Jesus Christ, ipakita na sila, ipa-feel na nila. Aron motubo ka, o sila, motubo po. Ang pamilya, dunay, kalinaw, dili, gubot. Nasabtan mga anak. Hello? Nasabtan mga anak? Let's have this. Step forward ta, mga amahan. Basa ta mga amahan. Ready? Okay na? Go! Mga amahan, ayaw pasuka ang inyong mga anak, aron dili sila mawatan sa kadasig. Yes, musugot tag sa dili, masuko kitang amahan. Or ginikanan. Tama? Pero kung mga sapa ta, kung mabadlong ta, ano nang makapa-discourage nila? Hinoon, kanang saman, magmatngon sila. Okay? Magmatngon sila. Sampol ko ha. Jenmar. Nali ha? Jenmar. Sampol. Very good. Thank you, Bibi. I love you, Bibi. Very good. Yay! Mauna nga, kung sa man, kinahanglan ako sa pasakitan, panahon masayop siya. Kay, aron sa man, mahibaluan niya, ma-identify niya, nga sa man, nasayop na niya ko. Muna nga, sugod at mga 3 weeks na, kadalakaw na mo, pinadala na ko ulit. Pero, masakitan ko siya nga, ako ginabana-bana pa lang usahay nga. Pero sakit na, usahay ko kay ganing madala sa kalakot. Masobrang yun, base sa iyahang madawat nga, maagwanta nga kasakit. Munang handlok siya. Kung sa may handlok siya, dili siya, masuko. Na ipanahon nga, mangluod na siya. Nakabalo na siya, tungkol po na ako. Kanang dili na masunod yung gusto. Ana din siya, hilasa po. Murod kaya na kayo. Tungkol naman po na ako. Kaya inigwingon ko siya, kiss pa pa. Dili din na siya mag-kiss. Mangluod, magawa naman din ko siya. Nakakataon siya tungkol na ako. And ang point is, pero, sa
sa atong kinabuhi, mga ginikanan, kung mubadlong mga saba, ayaw nang makapabalong sa ilang dasig. Dapat ka nang makatabang para sa ilaha. Usahay mga saba to, mubadlong tayo nung tamatay ko angon, dako naman ta ka, paghapon kay pulos. Kung makapabalong mo na sa ilang dasig. Diba? So, okay lang mga saba. Okay lang mabadlong. Pero ka nang makatabang sa ilaha, kung saman. Pag tubo. So they will learn, they will know. Mo practice po sila. Kung na nga, si Jenmar, kung magkuyog ka ninyo, then maglagaw-lagaw na akong anak, madagma, maligid, pasagdaan ako siya, dili na ako na bangunon. Ingnon na ako, stand up, pag masakit na, okay na, mawala na nyaya eh. Pasagdaan ako siya. Aron nga siya mismo siya kagalingon makatol. Pag time nga mulagaw na siya nga dili na ang saman, dili na mao ang iyang gihimo. Pag bitbito na gani ni, or may na mag-asa tong grade ka kamot, mingon na siya, Papa, no way suko. Papa, no way suko. Pero, inigtawag na ko saya ha. Bisag wala ko'y kamot, kanang green nga kamot, inigpunal niya, mudagan yun siya. Kahibaluan siya nga saman, naa si Papa. Dapat makahibalo, matudluan nato itong mga anak nga saman, mubaton, ugtahon, ug respeto nato. Nakuha? Because we are Christians. Mga ginikanan ta nga naay pagtuo ni Kristo. Doon ay relasyon kay Kristo. How? Children who lose hearts, katong mawalang kadasig, paunsa, ma-discourage na sila. Walay paglaom, walay kalipay, walay confidence. Diba, ilang ka na, wala man nagangay, hindi makaangayan diha. Kanta-kanta mo kang, yabag mo kang, yabag mo kayo ka. Diba? Pasagdaing nagkanta. Kung di ka ganahan maminaw ginikanan, palayo na lang, anak pa rin mo, akot ha. Tingnan na sa sunod nga, kanang nindot magtingog, kanang gamay na lang dyan kulang, para parehas-parehas na magtingog. Hindi ang tingog kayo sa man. Tingya baga. Para dili lang dyan mawala ang confidence. Kanang ito ilang kadasig, nga mohimo, pero malipay po sila. Then, malaumon ba? So, pa, how to exasperate your children. Paano sa mga sila ginapasok ko? Be self-centered versus Christ-centered. Mao niya kung gusto, dapat himoni. Mao na. That is self-centered. Pero Christ-centered, o niya, nalipay ang Ginoo sa imong gibuhat. Diba? Kung sabay mong makatunan sa imong himo, that is Christ-centered. Pero again, sometimes, ubanan kita, anagin ang tingog nga, sa man. Nagsubi na gamay. Kaya heron nga, napot sila una-una. Dayon. Sa pa dyan, always correct, no information, no affirmation. Pirmir, ikaw, pirmir na. Pirmir ang pangasapa nila, affirmation, dili ganit ang kabalo mo, kuha nila nga, maayo na yung gibuhat na. Simple lang tayo. Sa pa dyan, fight with your spouse or child. Tistingin ka ninyo, kawayo ninyo na inyong asawa, or maglalis ng managtiayon. Kamang mga anak, ganahan mo magpuyos balay? Ha? Goal gani kitong bata kaging nagdemonyo? Paglalis nila, ingon ang asawa sa bana, yawa kang dako. Tubag po ng bana siya asawa, ikaw pisti ka. Mama, undang na magaway, demonyo sa kang mata ka. Sa bukang ni Malaya, impirno rin ako. Gawas ang batas gawas. Nagyan sa pastor, ito. Sa di mo ngalan, demonyo pastor. Kuyawa, aso rin namin ka ng piyoto ka dito sa impirno pastor. Kaya mao ka naman, mao inanong ka niya. Masa may ngalan may simang papa, kuyawa pastor. Ngalan sa mama, pisti pastor, Ganoon, tungod kay Moy Permi nilang nakita. Nga nang gilalis kung sa man. Managtiayon.
mga ginikanan. Yes, natural na nga dunay sa paragtiayon o sa pamilya dunay panaglalis. Dagko na gud nakita. Pero because of Jesus Christ sa man, kana makapugong ta. Makapugong ta. Tungod lang na ni Kristo. Mogay na nga kung wala si Jesus Christ, alam magpatuyang na lang ta sa tong gusto, mapalihas na atong bata kang tagbuan sa pastor. Ako sigalan mo, demonyo pastor. Oh. Di ba? Dayon. Sa pelain, unreasonable and always say no. Wala mong ingon ninyo, I never say no to my son. Di ko ingon yan, no. Ingon ko siya nga pare siya ingon nga, gahapon nang nangakaw na siya sa mama. Kanomdom siya asa dapit ang dinosaur. Dumdum siya asa agion padulong sa nubo. Bisan pag magpaklay mo gikan din he. Kanomdom na siya. Dinosaur, todo gina niya dito. Agi sa kanang basa crossing sa street ng Quinsa. Ha? So basta kay diyan nagkatuan no, diyan nagadalan. Kanomdom na siya. But I never say no. Ay dili sa nato ng paliton karon. Kay nakoy kwarta, nami kwarta pero dili man paraana. Sa sunod na magtigom sa ta. Mao na nga ikulig na mo sa balay, amo na siyang tagaan og kwarta. Isulod sa imong alkansya. Makasulod, makadawat na siyang kwarta. Usa iyang dulaan malimot kung sama naman eh. Bibi Blue, iyang alkansya, iyang among ingalan, Bibi Blue. Iputan na niya dito. Kaya dili na iputang dito, ilikat na mo dito sa dinosaur na gusto niya. Wala man tayo money, wala man yung mag-iputang imong money sa Bibi Blue. Dili sa ito mapalitan ng karon. Kaya wala pa tayo kwarta. Okay? Always say no. Problem na ito na mga ginikanan. Again, kani kaduha. Kani. Kung sa daw? Favoritism. Dayon, erratic discipline. Udak ka nang usap na erratic discipline. Wala bitay klaro nga pagdisiplina. Pirming kambyo-kambyo dayon. Do not train, wala na ito gitudluan atong anak. Kinsa may magkalisod na pagabot sa panahon. Kita na maghihapon. Mga ginikanan. Manong tudluan na to sila aron makaton. Muna nga, bring up sa Greek word ikripeti or nourish. Kanang matutuon, Ephesians 6:4. O kamong mga amahan, ayaw ninyo hagita sa pagkasuko ang inyong mga anak. Kung dili, kung sa daw, mga amahan, kung saan na to? Matutuon, hinoon ninyo diha sa pagpanton o pagtulunan sa unsa may permi na itong gitudlo sa tuwang anak, mga ginikanan. Then, they will find this in our home. Hopeful in Christ, joyful in Christ, then Christ confidence. Muna nga kung panahon bitaw ating graduation, panikamot mo nga makaadto sa ilang graduation, bahala wa sila yung reward. Wa sila yung award. Ha? Bahala wala isabit nga ribbon din eh. Pagdala og naay garland, pagdalang garland, butangi. Ha? Kung wala dili kung naa kay katong sana money garland o katong money garland pero tinag piso kay more afford na. Butangi. Aron sa man hopeful sila, malipayon sila, Christ confidence. Simple things nga ilang gibuhat, tagaan po na ito bili. Just as the same sa kakanihan nga mga anak, tagaan po na ito bili ito ang ginikanan. Sunod. Ingon pa siya, the closer the relationship, the greater the influence. Munang aware ta mga ginikanan. Kinsay pirming kuyog sa imuhang mga anak. Okay? Ganoon. Sa English, tell me who your friends and I will tell you who you are. Kung ang imong mga friends kawatan, bisan pag duwa ka nangawat, o sa ilang taon nila sa imuha. Hangtod madugay, kung naman? Hasta ikaw, aware yun ta. Kung ang imong mga friends unsa man, kusog mang manawag sa ilahang ginikanan parinti kaganihan kasi demonyo no. Hangtod ikaw pagabot sa panahon man sa namo ka.
Ma-influensyahan na ka. The closer the relationship, the greater the influence. Kunan kita, dapat close na ni Jesus Christ. Kung naay tao nga walay relasyon kay Jesus Christ, dapat ma-influensyahan sila sa ato ang kinabuhi. Kay we are example of this world. Sample ta rin ng kalibutan. Tanawa, kung close kita kay mo sa inyong ginikanan, bisag kung sa mo kalay og edad, mura rin mo igsuon. Di ba? 20 years ang gap sa inyo ha. Pero kay close kay mo, mura rin mo igsuon magkuyok. Pero 1 year ay inyo ang gap. Grabe na po, 1 year. 10 years na ang gap ninyo sa imong ginikanan. Pero dili bitaw mo close. Murag wa kay anak, murag wa sa ginikanan. Again, the closer you are to Jesus Christ, the greater nga may influensya ta sa pulong sa Dios. Wala nga ayaw mong sugot nga magsaman, may influensyahan mo sa kalibutan. Ingon pag isa. Parehas ka ni, paunsa na! Dinner, fans, games, pakigdula po sa inyong anak. Una nga si Jinmar, tagana ko siyang time nga, pagdula siya sa cellphone. Paghuman, padulaon ako siya sa katungdulan ng mga plastic. Paghuman, hagwa-hagwaan mo na ako siya. Ay, kikapoy, kiko. Ayaw na ha. Have fun with them. Makig-games pag kanila, makigdula. Compliments, affirmation, then modeling. Makita nila ng model ta. Kasi kita ang example. Just like this. Kung kamong mga amahan, ayaw ninyo hagita sa pagkasuko. Kung dili, matutuwa hinuon ninyo sila diha sa pagpanton o pagtulunan sa Ginoo. Unsa na nato sila pagbadlong? Ha? Unsa na nato sila pagbadlong? Pinaagi sa pulong sa Dios, dili pinaagi sa imong kaugalingon. How to discipline? No. Tama daw. O nakalimot ba kamo sa tambag nga mga nagsangpit kaninyo ingon nga mga anak ko, ayaw ibaliwala ang pagpanton sa Ginoo kanimo. Ayaw kaluya sa diha nga badlungon niya ikaw. Ayaw jud kaluya. Bago pa kina panahon nga babadlungan kita. Masayod man ta. Pero ang ipahiman mo sa Ginoo, ayaw kaluya. Kay masayod man kita, kay kinsay dili masayod kay patas ka mo, dali nga sayod. Kay dili masayod. Dili. Ang masayod kitang tanan. Unang ayaw mo kaluya, ngano man, ingon si Lord. Basa na tabi. Ikan din niyo. Kay oh. Saan na to si Ginoo? Ha? Oh. Kaya na ka sa Dios. Una nga kung madungon ka sa Ginoo, ayaw kalayo. Aron dili madugli mong sakit. Pero wala kang ibadlong sa Dios, dili ka anak sa Dios. Wala bitaw nabati mo nabati ang pagbadlong sa Dios. Dili ka masakitan, dili ka anak sa Dios. Wala mang kay pakialam sa gusto ni Lord. Di ba? So, consistent, clear rules, consistent application of rules, consistent in our love. Kani mao po niya kung gihimo sa mga anak. Kasaban sa nako, sa kuha po ni, I don't know sa inyo ha. Kung paunsa ninyo siya gihimo. Pag masayo siya, kasaban ako siya. Bunalan din ako siya. Pag humanap bunal niya, kanang maulihan na siya, or kanang samotay, kanilang na siya, or mapuyo na siya, ako sa tagon. Dali ba? Kabalo ka, istorya ni Papa, sit down. Kabalo ka nga nung ikasaban ka? Kabalo ka nga nung gibunalan ka? Ako siyang explainan. Ngano? Oh, ngano man? Kinahanglan clear rules, application sa rules, and with love. Dapat kuyog na. Mga Kristohanon beta, nagilata sa Dios. Di ba? Nga naman, ang Dios inaanak po sa tuwang kinabuhi. Kinabadlong po sa Dios. Just like this, matutuwa hinuon ninyo sila sa pagpanton o pagtulunan sa Ginoo. Dayon. Ingon pa siya. Kanusa na ito na himuon? Kanusa na ito himuon? Mga anak o ginikanan. And you shall love the Lord your God with all your heart, your soul, your mind,
And these words which I am commanding to you, kano sa niya gisugo? Ha, kano sa gisugo? Today, dili na ugma, karon. Nasabtan? Dayon. Today shall be on your heart. And you shall teach them, unsa daw? Itudloan ninyo sila diligently. Sumanang diligently. Kanunay. Kanusa ng kanunay? Tanawa ha? Tudloan diligently to your sons and shall talk of them. Kanus anang word nga diligently? Panahon mo? Lingkod? Panahon mo? O panahon mo? Bangon. Kanusa lang sila tudloan? Kung mulingkod, kuyog ta nila. Kung mulakaw, ato silang paimangnuan, kay namay katrabaho. O, asa dayon, kung mutindog, tawag naman ikulang. That's why we need to teach them how to pray. Muhigda, muhinig bangon, inig lakaw, inig lingkod. Ayaw nang wala tayong pagkikistorya sunod sa pamilya. Gano'n man. Dilit magawas ang live a Christ-centered life. In short, gubot kaayo ang sunod sa panimalay. That's the reason why mangita sila og lain dito sa gawas. May pa yung mamagpapa, palangga ka, ako dili. Gano'n man, sa balay, birmi kong kasaban, sig nang hugas akong plato, niya nabuhat ako sa kabuhok, ikasaban ni hapon ko. Di ba? Dapat una nilang makita sa tuwa ang Diyos dili sa uban. Christ-centered life. Kana bang Tagalog sa family is tahanan, dili tirahan. Kaya ang tahanan is tahanan na hilom na, that is family. Pero og tirahan, ikaw, sige, okay, pulos. Magsige na kita niyo na. So, nakita na natin sa kalainan sa family that is Christ-centered. Ikaw nga anak, nga saman Christ-centered. Ikaw nga ginikanan that is Christ what? Centered. So, sulbad ang problema. May request sa matagsang i-dugo ato mga ulo. Let us pray to our God. Lord Jesus Christ, salamat sa imong mga pagbaymangno sa among kinabuhi. Sa matag higayon, ingon nga anak, ingon nga ginikanan. Ingon nga nagatuo diha kanimo Dios. Nga sa amo ang pagkinabuhi dining kalibutan na mahimo ming example to our family, to our children. Nga una nilang makita ang gugma, una nilang makatunan ang imong kabubuton, una nilang makatunan ang mga maayong nga butang ganhi kanamo. Lord, masayop jud mi, mapakyas mi sa pagdumala nila. Masayop pud mi sa pagtahod sa among ginikanan, pagrespeto, pagbaliyo nila. Usay malimtan na mo, Lord, kay ginikanan niya ila mo sila. But praise God, because you have reminded us today. So good karon panahon na, Lord, mismo sa among kaugalingon, nga mosunod mi sa imong kabuton. Aron magtuon pod mi sa imong mga pulong aron naay kalinaw kay ang imong pulong nasa among kinabuhi labaw sa tanan makahatag mi kahimayan diha kanimo samtang nag-obey mi sa amo ang ginikanan, samtang nagpangga mi sa amo ang mga anak, samtang nagtudlo mi nila sa imong kabubuton. Thank you, Father God, for always giving us your blessings unto us. And you have said, sa pagsunod kanimo Dios, sa paghimo sa imong kabubuton, dunay ganti nga imong ihatag sa matag usa. In Jesus, Father God. As we obey you, we can appreciate your reward nga ihatag nimo ngani kanamo. Aron dili magkagubot ang among kinabuhi, dili magka-problema ang among kinabuhi. Labaw sa tanan, Father God,
mahimong ming blessings sa among ginikanan, o kaming ginikanan, mahimong palalangin o panahinan sa among mga anak. Thank you, Lord God. Bless every one of us. In the mighty name of Jesus. Amen.